inyong lingkod po ay si Pastor Ronald Tan mula po sa Tagaytay City at naglilingkod po as pastor, senior pastor ng Tagaytay Christian Church at the same time po sa Asian Christian Charismatic Fellowship sa Cubao. Dalawang simbahan po ang aking pinaglilingkuran. Ang Diyos ay siyang nagbigay ng pagkakataon upang maglingkod sa Kanya at purihin ang Diyos sa Kanyang katapatan. Ako po ay may isang asawa at tatlong anak at dalawang apo. Purihin ang Diyos. It's so good, turning dreams to reality, just like we should. Alam niyo kung pag-uusapan po yung salitang tagumpay, ay ang aking dating buhay sa mata ng mundo at sa mata ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon bilang personal na Diyos at tagapagligtas, ay masasabi nating tagumpay. Yun nga lang, isang uri ng tagumpay na hindi nakapagbibigay ng tunay na kahulugan at tunay na layunin kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Ako po ay dating sa edad na 21, siguro sa pinakabatang na-appoint sa pamahalaan sa Department of Interior and Local Governments, panahon po ni dating Pangulo Corazon Aquino. Pero dati po akong aktivista, pero nung ako po ay nakapasok sa gobyerno, yun pong aking pinaglalaban na siyempre kontra corruption. Pero nakita ko nung ako ay pumasok sa pamahalaan na nawalang pagkakilala pa sa Panginoon, ay talagang hindi ko kayang kontrahin. Kaya po sa madaling sabi, hindi ko po napaglabanan noon ang papaanong malugmok sa kalagayan ng korupsyon. Noon po ako'y 21, ay dumating ako sa punto na sa pamamagitan ng mga mga transaksyon, mga iba't ibang uri ng kalakaran, ay sa korupsyon kumikita po ako ng minsan hindi ko kulangin ng 300 hanggang 1,000,000 sa isang araw. Pero yun po ay dumating ako sa punto sa buhay ko na dahil alam kong mali ang aking ginagawa at alam kong ito ay labag sa kautusan ng Panginoon at hindi nakalulugod sa Diyos. Pero dumating ako sa punto na nagsimula akong magtanong. Kasi nga minsan tuwing umaharap ako sa salamin, kinamumuhian ko na kung sino ako nagiging. Dahil alam ko na bagamat masama ang mga bagay na ito ay hindi ko kayang kontrahin. Pinalaki naman po ako sa Iglesia Katolika, ako po'y Don Bosco at elementary high school hanggang sa nung pagkolehiyo. Pero talagang iba talaga po pag ikaw ay nasa isang sitwasyon na wala kang pagkakilala at wala kang personal na kaugnayan at personal na pakikipagrelasyon sa Panginoon, mahirap kasi para kang nagsasalok ng tubig sa isang batya pero yung batya ay butas. Pinuno ko po ang sarili ko sa tatlong mga bagay na alam kong lahat ng tao dito sa mundong ito ay itong kanilang hinahanap: kayamanan, kapangyarihan, at katanyagan. Kasi nung edad kong 21, kilala ko halos lahat ng mga senador ng panahon na iyon, mga congressman. Bagamat ako po ay galing din sa pamilyang hindi ho mahirap. Ibig sabihin po dahil kami po ay pinalaki sa White Plains, Quezon City, ang aking pong ama ay kontraktor sa pamahalaan, ay hindi ko po masasabi na sa edad na iyon ay ako'y lugmok sa kahirapan. Sa katotohanan, ako po ay masasabi natin na abot ko na sa edad na 21 ang hinahanap-hanap at ninanais ng isang tao sa buong buhay nila. Pero nakita ko po nung panahon na yon, nung nakaraan ko, na walang tunay na saya, walang tunay na kapayapaan kapag wala kang pakikipag-ugnayan at wala kang pagkakilala sa tunay na Diyos na buhay. At doon doon ako hinango ng Panginoon. Kung ang iba from rags to riches, ako po ay dumanas ng riches pero to higher riches, sa mas matunay na kayamanan. At yan po ay ang kayamanan ng pagkakaroon ng isang buhay at isang malapit, personal na pagkakilala at pakikipag-ugnayan
sa Panginoong Hesus. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Yun po ang aking dating buhay. It's all good, turning dreams to reality, just like we should. Ito nga po ang magandang nangyari. Dahil nagkaroon po ako ng personal na encounter. Alam niyo po, sa banal na kasulatan, si Apostol Pablo, nagkaroon ng karanasan sa daanan ng Damasco na kung saan nagpahiwatig ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Bagamat siya ay dalubhasa sa batas, dalubhasa sa reliyon niya, ay bagamat siya po ay masasabi nating sa kaalaman at sa mga bagay-bagay sa mundo ito, talagang naroon na siya. Pero nakipag-usap ang Panginoon sa kanya sa isang personal na kaparaanan. Ako ay naroon sa ganong kalagayan na kung saan isang araw sa aking opisina, nagtatanong lang naman ako, hindi naman talaga ako nananalangin eh. Nagtatanong lang, ba't ba ganito buhay ko? Ako'y binata, ako'y mayaman, at ako'y nasa kapangyarihan, pero wala akong kagalakan, wala akong kapayapaan. Hinahanap-hanap ko yung parang merong bahagi sa puso ko na puwang, na parang bakit ba ganito? At biglang-bigla po, nakaranas ako na kung saan biglang-bigla nagkaroon ng liwanag eh. Liwanag na hindi ko halos matignan. Pero nakita ko yung kaluluwa ko sa harapan ng liwanag na iyan na napakarumi ko. At sa kauna-unahang pagkakataon mga kapatid, ay nakita ko at ang kalinisan at kalawalhatian ng Diyos. At siya po'y nangusap sa akin. Narinig ko po ang tinig ng Panginoon, ng Ama. At sabi po sa akin, anak, bago mo ako tunay na makita at makilala, meron akong gagawin sa iyong buhay. At doon po, pinakitaan niya ako ng isang tela na napakaputi, na talagang sobrang puti at sobrang banal. At sinimulan po akong punasan. Nakita ko po yung kalagayan ng aking kaluluwa na punong-puno ng kadiliman at punong-puno ng kasalanan. At nung ako'y pinupunasan ng gano'n, nagliliwanag at sabi ng tinig sa akin, ito ay nagsisimbolo ng Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. At walang sino man ang makaparoroon o makaabot sa Ama, siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang sino man ang makaparoroon liban sa Kanya. Sa oras na ito, Ronald, nililinis ko ang lahat ng iyong kasalanan. At nung sinabi po niya yon na pinapawi niya ang aking lahat ng kasalanan, doon ko naranasan yung kapayapaan, yung hinahanap-hanap kong bagay sa buhay ko na hindi ko akalain. Akala ko noon, kung pupunuin ko ang sarili ko ng pera, kung pupunuin ko ang sarili ko ng kapangyarihan, kung pupunuin ko ang sarili ko ng kasikatan, ay doon ko maaabot yung hinahanap-hanap ko. Actually, noong araw, sinet ko na yung buhay ko. Sabi ko sa edad na 26, congressman, sa edad na 35, senador, at pagkatapos noon, ano pa man. Pero nakita ko na nung dumating yung punto na ang aking kaluluwa ay pinawi at nilinis ng kasalanan. Now, hindi naman ako karapat-dapat kasi wala naman akong ginawa na anumang bagay na masasabing kabutihan. Totoo nga, puro kamalian at puro kasalanan ang aking ginagawa. Pero sa puntong yun, nung naramdaman ko na pinawi, pinatawad ako, dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, doon ako nakaranas ng tunay na kapayapaan. Doon ako nakaranas ng kagalakang hindi mo maaarok katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan. At mula po noong oras na iyon, nakuhaw ako sa salita ng Diyos. Sa kauna-unahang pagkakataon nga, ay humingi ako ng Biblia sa aking sekretarya. At sabi ko, Panginoon, kung ang karanasang ito ay galing sa iyo, bubuksan ko lamang ito dahil hindi naman talaga ako nagbabasa ng Biblia. Bubuksan ko na lamang ito at kung ano man ang aking mababasa, ay yun ang iyong mensahe. At pagtapos po, pagbukas ko na punta doon sa Book of Mark chapter 10, ang kasaysayan ng isang mayamang binata. Alam naman natin, ito pong sabi sa Biblia, may mayamang binata, lumapit sa Panginoon, Guro, anong aking dapat gawin upang makamtan ng buhay na walang hanggan? At ang nangyari po, ang sabi ng Panginoon, alam mo ba ang mga batas? Sabi ng binata, ginagawa ko ito simula nung bata pa ako. Meron ka pang isang kulang. Umayo ka,
Bigay mo ang iyong mga ari-arian sa mahihirap at pagkatapos sumunod ka sa akin. Sabi po sa Biblia ay tumalikod ng binata at hindi niya mabitawan yung kayamanan sa mundong ito. At doon ko po nakita, sabi ng Panginoon, isa pang yung pala magiging totoo sa buhay ko. Dahil simula nung araw na yon, ako po'y nauhaw sa salita ng Diyos, ako po'y nakapag-attend ng fellowship, at doon sa kalagayan ng fellowship, naranasan ko yung tunay na pagsamba. Yung bang pagsambang hindi ka nakatali, nakabalot sa anumang mga rituales, pagpus talagang malaya ka lang na nakapagbibigay ng iyong puso at nakapagbibigay ka ng iyong nais sa Panginoon. At doon po sa puntong iyon, mga kapatid, doon ko nakita, doon ko naranasan na ang tunay na relasyon sa Diyos ay ang pagbibigay mo ng iyong puso ng buong buo sa Diyos. Yung bang wala naman tayong pwedeng itago eh. Lahat naman alam ng Panginoon eh. Kaya po doon sa puntong yun, nagsimula po akong lumakad sa pananampalataya, nagsimula po akong magsaliksik ng salita ng Diyos at ipinahiwatig po niya kung sino siya sa aking buhay. At doon ko nakita na kapag pala tayo nasa Panginoon, maging ang kapangyarihan ng kasalanan ay walang patlang sa ating buhay. Kasi po, simula po noon, pagbalik ko sa gobyerno, hindi ko na kayang gawin yung pagkukurakot, hindi ko na kayang gawin yung pagkamal ng pera, hindi ko na kayang gawin, hindi ko na humagawa yung kasalanan. Nagkaroon ako ng takot sa Diyos. At bunga po noon, ako po ay nagbitiw sa pwesto at ako ay nagsimula ng pagsasaliksit at doon po ay tinawag ako ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Tinawag po ako ng Diyos. Akala ko, sabi ko, Panginoon, tawagin mo ako sa Forbes Park, sa Dasmariñas Village, kasi po sa White Plains kami nakatira eh. Pero nangyari po, tinawag ako ng Diyos sa isang area ng squatter area, doon po papunta sa Payata, sa may Tandang Sora, at doon po ako'y nabuhay. Nabuhay po ako sa pananampalataya. Nagsimula po ng iglesia at doon po ang mga tao. Sinabi ng Panginoon sa akin, ang kahirapan ng mga taong ito ay hindi kahirapan sa mga kayamanan o sa ari-arian. Ang kanilang kahirapan ay dahil hindi nila kilala kung sino ang Diyos na buhay. At doon po ako tinawag ng Panginoon, purihin ng Diyos. Ang iglesia po ay naroon at pagkatapos po akong ilagay pa ng Panginoon sa iba't ibang mga pagkakataon ng pagmiministeryo, ay nagpatuloy po ako sa Panginoon sa kanyang biyaya. Hindi po ibig sabihin walang pagsubok. Talaga naman napakaraming pagsubok. Nausik po ako sa aking pamilya, sa aking mga magulang. Hindi nila halos maintindihan bakit nagkaroon ng pagbabagong ganito sa puso at sa kaisipan ng kanilang anak. Pero sa biyaya naman ng Diyos, bagamat dumaan sa matinding pag-uusig, ay dumaon din, ay naintindihan nila at sila mismo nakaranas din ng relasyon sa Panginoon. Ang aking pong ama at aking ina, sa biyaya ng Diyos, sila po'y kumilala sa Panginoon bago po sila kinuha ng Panginoon. Napakarami pa akong episode, napakarami pang pagsubok, pero ako ay natutuwa at nagagalak na kung bakit at paano tinawag po ako ng Panginoon, hindi po sa anumang sariling kabutihan, hindi po sa anumang sariling ginawa, pero simple lamang yung biyaya ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na siya ay makilala at magpahiwatig siya at magpakilala sa buhay ko. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. It's all good, turning dreams to reality, just like we should. Tinatamasa ko po to since 1988. So siguro more or less 37, 38 years po na nasa Panginoon at sa totoo lang, ito po ay isang paglalakbay na kahit kailan, bibigyan ako ng pagkakataon. Actually, kung bibigyan ako ulit ng Panginoon ng isa, ububuhayin ka ulit. Hingin ko, Lord, kung pwede mas maaga. Kasi feeling ko at the age of 21 years ang nasayang. Pero ako ay nagagalak sa Panginoon. Lahat noon po naman tayo may kanya-kanyang kahinugan ng panahon. At doon po sa oras na yon ay talagang nagkaroon ng tamang oras, tamang kaparaanan,
tamang kapanahunan upang ang Panginoon ay magpakilala. At ako naman sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ay siya po ang aking, nag-respond po ako sa Kanya at isinuko ko po ang aking buhay sa Kanya. It's all good, turning dreams to reality, just like we should. Kung ang mga katulad ni Moises ay edad 80 nung siya ay tinawag at siya ay nag-respond sa Panginoon, kung sa banal na kasulatan may mga katulad ni na Abraham, ni Jacob, at maging katulad ni Pablo, yung mga sa karurukan at kataasan ng kanyang kalagayan, ay minabuti ng Diyos na sila'y tawagin at ang kaudyukan ng Espiritu Santo. Siguro itong pinaka-importanting aspeto yung bang kapag ka dumating na yung punto na nakakaramdam ka na ng kakulangan, nakakaramdaman ka na ng isang kawalan ng kapayapaan, doon sa puntong iyon, ang banal na Espiritu nangungusap na. At sabi nga po ng Panginoong Jesus sa Aklat ng Revelasyon, "Behold, I stand at the door and knock, and to everyone who opens, I will come and dine with it." So yung pag kumatok na ang Panginoon sa iyong puso, ibig sabihin, naroroon na sa puntong iyon ang punto ng kaligtasan. Sabi nga po, huwag tayong maging matigas, huwag tayong maging manhid sa mga pagkakataon na ang Diyos na ang kumakatok. Gagamit po siya ng anumang kaparaanan. Gagamit siya ng mga pagsubok. Maaaring dumaan pa. Kung matigas pa ang puso mo, ay dadaan ka pa sa isang trahedya. Pero una natin, ayan, sa mga patutuong ganito, doon po natin kunin at talagang merong plano ang Diyos, katulad ng kanyang pangako. May plano siyang kabutihan para sa bawat isa sa atin. At ako ay nagpapasalamat, purihin ng Diyos. Kung noong araw, kayamanang panlupa lamang ang aking ninanais, ngayon po nakita ko na merong kayamanan na hindi maaaring bilhin ng salapi, hindi maaaring pantayan ng anumang ginto. At yan ay kayamanan ng pagkakaroon ng personal na relasyon, personal na pakikipag-ugnayan, personal na pagmamahal sa ating Diyos na buhay. It's all good, turning dreams to reality, just like we should. Ang tagumpay tip ko po sa inyo, simple lamang. Kung anuman ang sinasabi ng mundo na siyang solusyon o siyang bagay na dapat mong abutin at naisin, yung tunay po na success, yung tunay po na tagumpay, ayan po ay hindi makukuha sa anumang bagay sa mundong ito. At yan ay makukuha lamang sa pagkakaroon ng personal na pakikipag-ugnayan. Yung makilala natin kung sino ang Panginoong Hesus, mapanghawakan natin kung ano ang kanyang ginawa sa krus, kung mapanghahawakan natin na bawat pangako na nasa banal na kasulatan. Alam niyo, sa banal na kasulatan, mahigit 365 times sinabi sa Biblia, "Do not fear." Huwag po tayo matatakot kung ano man ang dumating sa buhay. Panghawakan natin ang katapatan ng Diyos. Maglingkod po tayo sa Kanya at maging tapat po tayo sa Kanya. Naalala ko yung sabi ni Billy Graham, ang tunay na success daw ay hindi yung makamtan mo ang anumang bagay sa mundong ito. Ang tunay na success ay yung ikaw ay maging tapat sa Diyos. Faithfulness is the true key to success. Faithfulness to God. At yun po ang aking maliit na mungkahi. Dahil ako, naranasan ko na yung lahat ng bagay sa mundong ito. Wala akong saysay, wala akong kabuluhan. Isang panluloko ng kaawayan. Huwag na tayo magpaloko. Lumapit po tayo sa Panginoon. At yung buhay na inaalok niya, yun ang tunay na buhay. Hindi ho yung existence lang, but yung magkaroon ka ng tunay na meaning. Meron nga pong nagsabi na 2 petsa daw ang dapat wag mong kalimutan. Una, yung araw ng iyong kapanganakan. At pangalawa, yung araw na nadisturbi mo kung bakit ka inilagay, kung bakit ka naging tao. The time of your birth and the time you understood and you learned why God had given you life. Yun po ang tunay na tagumpay. It's all good, turning dreams to reality, just like we should.
Simple lang ang sasabihin ko sa kanya. Huwag mo na sayangin ang buhay mo sa mga bagay-bagay na sinabi ng mundo sa iyo. Ito ang nais mo. Ito ang solusyon. Ito ang magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. Alam niyo, iba yung happiness sa joy. Yung happiness nakasalalay yan sa mga pansamantalang mga pangyayari. Pero yung joy, sabi nga sa joy, Jesus first, others second, and yourself last. Ibig sabihin po yan, si Kristo muna ang unahin. Pagka ang Panginoong Hesus ang inuna natin sa ating buhay, mararanasan natin yung kagalakan na talagang sabi sa Biblia, hindi mo ma-imagine, hindi mo talaga maarok. Dahil yan po, hindi nakasalala yan sa mga nangyayari sa buhay. Isa pa, wag tayo magpa-define sa mundong ito, sa kung anong sinasabi ng mundong ito sa atin. Ang definition mo kung sino ka, ay kung ano ang layunin, kung ano ang tawag ng Diyos sa buhay mo. At ang Diyos po, nag-aalok siya ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, at tunay na kahulugan. Kaya po niya tayo nilikha sa mundong ito. Shampoo, Spiva, Copa, Monniera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. It's all good, turning dreams to reality, just like we should. Simple lang siguro. Gusto ko lang maalala na isang lingkod ng Diyos na nung binigyan ng pagkakataon ng Panginoon at tunay na makakilala, sa biyaya ng Diyos ay siya po'y nag-respond. Wala, I don't want any recognition of men or may taas pa sa pwestong kung ano. Ang importante lang po sa akin, maalala, sasabihin ko doon sa dating Ronald. Uy, dating Ronald, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ito ang salita ng Diyos. Dito mo ibigay ang sarili mo sa lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. At yan po lamang, alam ko po marami, mga kabataan ngayon, naghahanap. Akala nila sa social media, akala nila sa anumang mga bagay-bagay na maaari nilang pagdulutan ng kanilang kapanahunan. Huwag na natin sayangin. Doon po tayo sa salita ng Diyos. Doon po tayo sa pangako ng Diyos. Dahil ang Panginoong Jesucristo, binigay niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. Tayo din ibigay natin ang ating sarili buong buo bilang buhay na handog sa ating Diyos. Own way. Mula simula hanggang tagumpay, together we Lumaki sa karangyaan, nagsilbi sa gobyerno, may pangalan, may posisyon, may kinabukasang inaasinta pero may kulang. Hanggang sa siya'y tunay na nakatagpo ng Diyos. At nang mangyari yon, hindi na niya matiis ang kasalanan, lalo na ang katiwalian sa gobyerno. Hindi madali ang desisyon, pero iniwan niya ang kapangyarihan, ang pribilehyo at ang lahat ng komportableng mundo para sundin ang panawagan ng Diyos. Ngayon, si Pastor Ronnie Tan ay hindi lang tagapagsalita ng salita ng Diyos. Siya ay ehemplo ng pagbabago, tapang at tagumpay ng pananampalataya. Yan ang ay dapat. Pananampalatayang mas matimbang sa kapangyarihan, pagbabagong mula sa loob, at tagumpay na hindi nabibili dahil ito'y kaloob ng Diyos. It's all good, turning dreams to reality, just like we should. Hi everyone, ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!